Sa mapagpala at banal na gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo ngayon sa PWPNAP virtual meeting for the month of October. Simulan na natin ang panimulang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Halina o banal na Espiritu, punuin mo ang mga pusong naming nananalig sa iyo. Ang paninisi muli sa amin ng ang apoy ng iyong pagmamahal. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at ihandya mo kami sa lahat ng masama. Puso ni Jesucristo, nag-aanot ng pag-ibig sa amin, at pag-alubin mo ang mga pusong pagmamahal sa iyo. Banal na puso ni Jesucristo, mapasa amin ang kaharian mo. Nandurusan puso ni Jesucristo, mahabag kayo sa namamatay na. Santa Maria, Reyna ng Apostolado ng Manalangin, panalangin mo kami para sa iyo ang lahat o banal na puso. Manalangin tayo. Kabanal-banal puso ni Jesucristo, inaanay namin sa iyo ang pagpupulong na ito, at inihiling basbasan mo kami ng iyong kanunungan at grasya. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon nito na makatipon upang lumago ng aming pagmamahal sa iyo at sa isa't isa. Liwanagin mo ang aming mga puso't isipan na malaman namin kung ano ang totoo at makatarungan, at hubugin ng iyong kalooban at ng magawan na matapat at nadarama ng aming pananagutan. Turuan mo pa kaming masimulan ng gumawa ng una ang puso at hindi isip. Matututo kami sa diwa ng pagtutulungan ng sumanggulat ng walang alinlangan na mapaiba ang pananaw pananaw ng hindi lumikha ng magbigat sa kalooban at magsabi ng saloobin ng hindi nakakasakit ng damdamin. Amen. Mga kaibigan, ang pagpupulong natin ngayon sa buwan ng Oktubre ay para sa Sinodo. Ipanalangin natin ang simbahan ng yakapin nyo ang pagkikinig at pagdialogo bilang estilo ng pamumuhay ni Niebel, at hayagan ang kanyang sariling gabayan ng Espiritu Santo tugon sa mga kasulug-sulungan na daigdig. Komentoral Pastoral. Mula pa noong Oktubre 2021, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika sa buong mundo ang sinodong ukol sa sinodal na matatapos sa Roma ngayong buwan. Kaya napayayan sa atin ang intensyon ng Papa ng panalangin na hindi ang sinodo kundi ang simbahan upang yakapin nito at diwa ng sinodotan bilang estilo ng pamumuhay sa lahat ng Niebe. Ngunit ano ba ang sinodo at ang ibig sabihin ng sinodotan? Bago ang modernong pagtukoy sa kaibahan ng mga terminong konsilyo o sinodo, parehong ginagamit ang mga ito.
upang tukuyin ang mga formal na pagtitipon ng simbahan ng iba't ibang nibel upang talakayin ang mga isyu at problema kinakahirap nito upang mangyari ng sa Jerusalem tulad ng naitala ng aklat ng mga gawa upang harapin ng mga hahalaga usapin nakakaapekto sa sinuunang simbahan ngayon. Ang salitang konsilyo ay tumutukoy sa isang pagtitipon ng mga kapangyarihan na nakakatagda ng mga pagbabago ng buhay ng simbahan habang ang sinodom naman ay tagapayo lamang. Gayunpaman, tila ang higit pang intensyon ang binibigay ng sinodo nito. Na sinodo na sa mga nakalipas na taon itinatag ni San Pablo ang Apostolika Synodiceo sa nayong mapalawig ang karanasan ng pagkakaisa noong Vatican II sa pagbubukas naman ngayon ng isang ukol na sinodota. Binibigyan din ng Papa ang mga sinodo ay hindi lamang sa isa't isa, hindi lamang isa sa mga gawain o estruktura ng simbahan, sa halip sinodalidad ng landas na inaasahan ng Diyos sa simbahan sa ikatlong milenyo. Ang sinodot ay isang estilo ng pamumuhay ng kumakatawan sa diwa ng pagkilako ng isang sindo ang pagkikinig sa pagkipagdialogo sa Espiritu Santo at ang isa't isa sa habang kinakilatis ang daan ipinapatahag sa atin ng Diyos habang inaakay niya tayong mula sa komportableng tugon sa kasulug-sulugan ng daigdig upang mas mauna ang salitang ito makakatungo marahil na balikan ang ugat ng salitang sinodo. Galing ito ay Griegong salita o sinodos o pulong. O pulong na gawa naman sa makikisama sa ados o daan. Sa makatuwid, ang larawan ng sinodalidad ay isang pamayanan lumalakad tungo sa isang direksyon o nakikilakbay ng makikisama tungo sa parehong layunin. Sa kabilang di maiwasan ang pagkakaiba ang mahalagang desisyon na paninindigan ng bawat sa isa ng umusad ng magkakasama sa isang landas. May tatlong susi salita na tungo si Papa Francisco na naglalagom ng sinodal, communion o pagkakaisa ng puso at diwa ayon sa wagas na banal na San Tatlo, partisipasyon sa buhay ng simbahan bilang ng mga bahagi ng isang katawan ni Kristo at misyon o pagpapalaganap ng mabuting balita saan man tayo magtungo.
inaakay tayo ng komunyon patungo sa pinakakapos ng misteryo ng simbahan bilang isang bayang pinabuklod ng pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinasalamin naman ng partisipasyon ng ating pagkipagbahagi ng katawan ni Kristo na maraming bahagi ng iba't ibang tuguin at kalooban ng kakaisa sa ikabubuti ng lahat. Inalahad naman ng misyon ng ating patugon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo bilang isang simbahang himalhayo, isang mamayanan ng misteryong alagad. Inilarawan ng dokumentong sinodalita in the life and the mission of the Church and sinodalidad bilang ng mga natatanging modus vivendi at operandi ng simbahan. Ang Diyos ng bayan ng Diyos nagpapahayag ng kumakatawan ng kanyang kalikasan bilang komunyon sa sama-samang paglalakbay, ang pagtitipon sa pagkipagbahagi ng misyon ng lahat ng kanyang mga kasapi. Nagsisimula ng dokumento ito ay paglarawan na sinunod bilang isang misyon, isang sinauna at matandang salita ng tradisyon ng simbahan na nagtatamo ng kahulugan mula sa pagkapagmalalim ng tema at pagkipagkilala ng Diyos. Si Jesus mismo nagpakilala bilang daan, katotohanan at buhay, at ang mga Kristiyano ay nakilala bilang mga tagasunod ng daan. Kaya nga, ang sinunalidad ng kasabay ng Kristoholia ay Iglesia, pagkaunawaan kay Kristo at sa ating unawa sa kanyang pati sa ating unayan sa isa't isa at hindi makipaghiwalay. Ang sinodalidad na ay sama-samang pagsunod kay Kristo, hindi siya sinusundan na hindi sama-sama na walang saysay ng ating pagsasama, kung hindi naman siya sinusundan. Ang pagkasunod kay Jesus nang dadala sa atin tukon sa mga kasaluksulungan ng daigdig sa atin ng mga sitwasyon na nangangailangan ng liwanag ng Ebanghelyo. At patulad natin sa kanyang landas at paglilingkod at pagbibigay sa sarili, inamin mismo ng Papa na ating sinodalidad ng isang konseptong madaling ilarawan, ngunit hindi gaano kadali sa buhay. Hindi maiwasan ang ating mga alitan at pakipagtalo kung kaya sa loob ng simbahan. Ngunit hindi ba ito katulad ng orihinal na samahan ng mga disipulo ng mga ni Jesus na laging nanghaharap makikisama ng ugali at kahinaan sa isa't isa, ngunit tinawag pa rin ni Jesus na walang sawang pagkipaglakbay kasama nila ang sinodon. Itong ukol sa sinodalidad na pangyaya sa atin upang pagkakaisa at patuloy na maglakbay bilang isang bayan ng Diyos sa kabila ng lahat ng pagsubok na kaabilidad. Kakibat nito, mga kaibigan, para sa inyong pagninilay, basahin ng sanaysay ukol sa pagkiunahan sinodon sa kasaysayan ng simbahan, ang Konsilyo ng Jerusalem. Makikita dito ang mga apostol at matatanda na sinuunang
simbahan na itinatalakay ng issue kung obligahin bang sumunod ng mga Gentile na pagtutuli at ibang kaugalian ng mga Hudyo. Matapos ang mahabang debate, kakaisa rin na matapos mapakinggan sa isa't isa kung gaano katulad nito ang ating simbahan ngayon at ating sariling mamayanan, maaari kang bumabat sa eksena at damihin ng galaw ng Espiritu Santo sa kabilang at sa gitna ng mainit na talakayan. Pagkabay sa pagninilay, bilang mga miyembro ng simbahan, paano ko may sasabuhay ng diwa ng sinodalidad? Paano pa ako maaring lumago pagdating sa pagkinig at pagdadayalogo bilang PWPN, AP at EYM? Paano natin may sabuhay ng diwa at sinodalidad? Paano pa maaring lumago pagdating sa pagkinig at pagdayalogo? Yung sa number 1, bilang sa miyembro ng simbahan, paano kung may sasabuhay ng diwa ng sinodalidad? First of all, kaninang umaga, I was attending the first Friday meeting. Ang sabi ni Father Jeff, ang kagaya ng sabi niya kanina sa one of the speakers namin siya kanina, sabi niya, ang sinodalidad ay isang uri ng katulad nun sa parokya ko sa Holy Eucharist Parish. Merong synod for the youth, synod for the adults. Most of people here in Holy Eucharist Parish Church are parish staff, parish workers, church workers, and mass goers. Okay, yung pamayanan, yung sa BEC, yung komunidad ng Holy Eucharist, merong sa BEC, every cluster yan. Tulad ngayon this coming tomorrow night, merong community rosary at around 6 o'clock or after Angelus. Merong community rosary kasi October is the month of the rosary. Whatever's the matter, Dorothy? Oh, Pat. Oh, dear. Nicky has been miserable ever since you left. Is it King Ricky's nice warm butter and milky wilky? Bilang PWPNAP at EYM, paano natin may sasabuhay ang diwa ng sinodalidad? Paano pa tayo maaring lumago pagdating sa pagkikinig at pagkipagdialogo? Kahapon, noong napanood ko yung synod sa Vatican News, maraming mga participants na umattend from in different countries like France, UK, USA, Italy, Spain, and of course the Philippines. Nakita ko sa footage noon
si Bishop David and our very own Chito Tagle, iniscuss nila about yung ano ba ito? Yung pakinggan si Bernabe at si Pablo na nasisipay pagsaysay ng mga tanda ng mga kababalaghan na ginawa ng Diyos sa mga Gentile at sa pamamagitan nila. At ang matapos nila ng hinamang pagsitahimi at sumagot si Santiago na sinasabi, mga batid, pakinggan niyo ako, sinaysay ni Simeon, kung paano dinalaw na unang ng Diyos ng mga Gentile upang lumikha sa kanyang ng isang bayan sa kanilang pangalan at dito na isa sa gayon ang mga salita ng propeta gayang na susulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo na tabernakulo ni David ng nabaksak at muli kong itatayo at nasirang sa kanya. At ito ay aking itatayo upang hanapin na labi sa mga taong ang mga Panginoon ang lahat ng mga Gentile at tinatawag sa aking Panginoon ang aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula nung una. Dahil dito, at ang hatol ko ay huwag nating gambalain. Yaon sa mga Gentile ay nagbalik loob sa Diyos. Kung sino man tayo, kung hindi sumulat tayo sa kanila na silayo sa ikalahawang Diyos-Diyosan at sa mga wag na api, bigti at sa dugog, sapagkat si Moises na mulang unang panahon ay magkaroon ng bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya, binabasa sa mga sinagoga sa bawat saba. Yun lang ang may share ko sa inyong lahat tungkol sa sinod, about sinod. Pangwakas ng manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbigay liwanag, sa paggabay sa aming gawain, ng lalo na po sa diwa ng pagkaunawa, katotohanan at kapayapaan na siya nangingibabaw sa pagpuno na ito. Pinagsikapan namin ng buong puso, Panginoon, may sagawa ng iyong kalooban. Lubayan mo po kami na may pagsasagawa ng iyong tinagdang gawain ng aming turaran ng mga mamumuhay na presensya sa aming mga isip, salita, at gawa, tungkol ng higit pagkakilala ng iyong pangalan at pag-ibig sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng iyon na aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, lalo na ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahinto na sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Puso ni Jesucristo, nag-aalap ng pag-ibig sa amin at pag-aalabin mo, alabin ang aming mga pusong pagmamahal sa iyo. Banal na puso ni Jesucristo, mapasa amin ang kaharian. Naduros ang puso ni Jesucristo, maawa ka sa namamatay na. Santa Maria, Reyna ng Apostolado ng Manalangin, panalangin mo kami. Sa iyo ang lahat, o banal na puso. Amen. Shout out kay Edgardo Capistrano. And if you are watching, shout out sa iyo.
Magandang gabi sa iyo, kapatid. Sa susunod na meeting natin, ay di-discuss natin sa buwan ng Nobyembre ay para sa mga papa. Ipanalangin natin ang Santo Papa na matupad ng kanyang misyon, patuloy sa umaagapay sa kawawang pinagkatiwala sa kanya ng tulong ng Espiritu Santo. Thank you very much to all of you for joining our PWPN Apostleship of Prayer virtual meeting for the month of October. Thank you very much for joining us, Ed Capistrano for joining. Have a blessed Friday evening to all of you and have a good day to everyone. Happy weekend. Bye.